mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado na umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Marhay na aga sa inyo namin nakikinig din sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias! At magandang umaga rin sa ating mga listeners sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa ating mga kaagapay sa 1197 DXFE Davao. At sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok sa atin tuwing Sabado ng umaga, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzalez. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica, ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At tayo po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapanood at napakikinggan din po tayo sa atin pong mga Facebook at YouTube channels ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa Channel 185 rin ho, no? Sa Signal TV sa pakikipagtulungan naman po ng GCTV. At tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na sina Absidi Ferrer Tabua, Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Minka Tiangco, at gayon din sina Shekinah Abalon at ang ating Prodtex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta, Jonathan Reyes, gayon din yung RTV naman natin na sina Eileen Valdez, Renmark Balatukan, Angelica Kalayag, Bong Chica, at mga kasama natin sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman pong ito'y nais naman nating pasalamatan ng ating mga kaagapay na patuloy po nating mga nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon at sa inyong pong suporta ay going 77 years na po nating naibabahagi ang tama at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga nais naman pong maging kapartner at kabahagi po ng ating pong ministeryo, maaari po kayong mag-message sa Facebook page ng 702 DZAS FEBC Radio TV or bisitahin nyo na rin po kami sa amin pong website sa donatenow.febc.ph. Yan po yung one word, donatenow.febc.ph para sa iba pa pong mga detalye. Okay, so bago naming ituloy ni Attorney Chona ang ating discussion sa ating election primer ay pakinggan muna natin ang pagkaing pangkaisipan. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 16 verse 24. Ang sabi po, kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron kayong mga mensahe sa amin, pwede niyo po ipadala yan sa ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. Tayo po ay magpo-pause muna for a break at sa ating pagbabalik ay tutungo na tayo sa ating special na episode pa rin ngayong araw upang talakayin ang nalalapit na halalan. Kaya wag po kayong maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad pagkatapos ng ilang paalala. Tabas ng Batas! Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod. Sundin mo
ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso ng mga wikang banyaga sa iyo. Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot? Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay. Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod. Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers. Tapas ng Batas! Alright, so tayo po'y nagbabalik muli dito sa ating programang Tabas ng Batas. Ako pa rin po ang inyong kasama na si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales at sa ating espesyal na programa ngayong araw na ito, naku, Attorney, talagang napakalapit na no, naaalala at ilang tulog na lang to, no? Itong Sabado na to at sa Lunes ay tayo ay maghahalal na naman ang ating mga bagong opisyal, ano, sabi nga, tagapaglingkod sa bayan, ano? Kaya napakahalaga nitong episode na ito, Attorney, dahil sa pag-uusapan natin, ano, ang isang ito kinraft mo ito at ito talagang pinag-isipang mabuti itong ating pag-uusapan dahil sa napakahalaga maging guide ng ating mga listeners, ng ating mga kaagapay. Kung di pa po kumpleto ang inyong mga listahan at ngayon pa lamang kayo gumagawa ng listahan ng inyong ihahalal sa Lunes, maganda mapakinggan niyo po muna itong ating pag-uusapan ngayon. So Attorney, ano ba ito para hindi na sila hold in suspense? Well, ito'y pagpapatuloy pa rin ng ating mga ginawang mga discussions, no, sa ating mga what every voter must know, no, sa before voting sa election na itong nakaraang 4 na linggo ay pinag-usapan natin ano ba ang legal foundations ng Philippine election, choosing the right candidate at legal ethical standards, election offense at paano labanan ito, at nung nakaraan nga pinag-usapan natin ang media misinformation at cybercrime sa elections. At ngayon ay 2 araw na lang ang nalalabi bago ang halalan, ano? At in fact, sa araw na to ay bawal ng mangampanya. Di ba? I think last day ito ng kampanyahan. Tomorrow yata ang hindi na. Oo. So, magandang isip-isipan natin. Pag-usapan at suriing mabuti. Suriin. At kaya sa huling segment ng ating pag-uusap, no, dito sa ating election primer series, pag-uusapan naman natin ang tinatawag natin na candidate evaluation and scorecard natin, no, para alamin kung ang isang kandidato ay nakaayon sa pagpoprotekta ng pamilya at sang-ayon ba siya sa ating konstitusyon. Binibigyan ho natin ito ng special emphasis dahil po this particular coming election ay mainit ho ang mga naging usapin patungkol ho sa proteksyon ng pamilya. Ito pong nakaraang mga buwan, and magpapatuloy po ito. Nakikita po natin ang mga issues concerning the families at kinakailangan nating suriin at malaman kung ang mga kumakandidato sa national at sa local position ay laban ba sa pagpapahina ng family unit o siya pa ay supporter ng mga inisyatibo, ordinansa at mga panukalang batas na nagsusulong, naglalayong i-redefine ang iba't ibang mga
sabihin natin ng mga age-old values, hindi lang traditional values ng Filipinos, pero ang mga values natin na nakabase mismo sa salita ng Diyos. Kaya nga, Mahalaga attorney, yan. mahalaga ito, no? And bilang gabay sa ating discussion today, ay pag-aaralan natin at titingnan natin ang inihanda na candidate evaluation and scorecard ng National Coalition for the Family and the Constitution. Ito yung pinakamalaking koalisyon ng mga Christians, sabi natin mga evangelical, mga Protestant, at ganun din ang Catholic na mga organizations para sa pagtatanggol ng institusyon ng pamilya at proteksyon ng ating mga kabataan. At sila ay gumawa ng scorecard nga. Ano ba itong scorecard na ito ho? No? Ibig sabihin na ito po yung checklist. Ibig sabihin na pwede natin gamitin para tingnan natin kung ang kandidato ba na ating iniidolo o pinag-iisipang iboto, no, siya ba ay laban o para sa pamilya natin. At mahalaga po ito. Attorney, nabanggit na natin ng mga nakaraan nating programa at meron din mga iba pang mga grupo na nagpapaalala sa atin. Huwag tayong bumoto ayon lamang doon sa popularidad o doon sa tayo ay na-entertain. Ano po? Dahil hindi po entertainment business ito. Ito po ay seryoso, policy making, mga batas, mga panuntunan, mga yun nga, yung mga magiging papasunurin tayo kasi talaga pag batas ang naipasa, hindi ba? Dahil, di ba, we have to comply, we have to abide, Kaya mahalaga, seryoso hong usapin ito at seryoso ang gawain na kanilang gagampanan, lalo sa Kongreso. Kaya napakahalaga ho na hindi po, syempre kailangan track record, nabanggit na natin din yan, attorney, hindi ba? Ano na ba ang nagawa nitong kandidatong ito? At paulit-ulit siyang, di ba, pinipresenta ang sarili niya sa pagkandidato. So tunay nga bang may pagbabago kung siya ang mahahalal, So suriin natin mabuti bago tayo masyadong magpa-impluwensya doon sa nakikita natin sa social media. Kaya napakaganda po itong ginawa ng NCFC at napakalaking bahagi po niya si Attorney Jeremiah. At si Attorney Chona din po. At ang ating mga kasama na talaga pong binigyan ng malalim na pagsusuri, pag-iisip at paggawa po nito kasi maging guidance po natin. Isang tabi po muna natin mga biases natin. Ano ba ang mahalaga sa atin ngayon sa panahon na ito sa mga iahalal po natin. So attorney, sige, bigyan mo muna kami ng mga introduction natin. Tama po yan, attorney, no? At ito pong scorecard na ito ay accessible po ito online, no, sa Facebook page po ng National Coalition for the Family and Constitution or NCFC. Pwede po tingnan, meron silang forms doon na PDF form at meron din sila yung online na Google Forms, no, na pwede ninyong ibahagi para online makita ninyo na at may explanation din naman na papaliwanag namin ni Attorney Chona po ngayon. Okay, so meron pong 7 na areas o 7 subject matters na tinatalakay at tinitingnan po dito sa 30 questions na i-prepare po ng itong questionnaires na ito na para suriin ang posisyon po ng isang kandidato na pwede ho nating either gamitin para tanungin siya or sagutin natin para sa sarili natin. Ano po? So, pero ito'y nakalinya doon sa ating tinatawag na manifesto ng NCFC or National Coalition for the Family and Constitution. So, ano ba itong 7 subject matters o areas or topics na kinakailangan natin pag-isipan para sa isang kandidato? Unang-una po, yung tinatawag na redefinition of marriage o yung pagbabago ng kahulugan ng kasal. Pangalawa, yung undermining parental rights o yung pagbabaliwala sa karapatan ng mga magulang. At number 3, yung weakening of the youth spirituality and morality o yung pagpapahina sa espiritual at moral na pagkatao ng kabataan. Number 4, yung erosion ho ng family unit o yung pagkawasak ng pamilya.
Number 5, yung exclusion of families from governance o yung pag-aalis sa pamilya sa pamamahala. Pang-anim, yung abuse of judicial and legislative power o yung pag-aabuso ng hudikatura at lehislatura kasi nangyayari din po yan. Ano? At number 6, no, protection of the life of the unborn o pagtatanggol sa buhay ng hindi pa pinapanganak. At Yes. pang-7, ito po yung protection of orphans or pag-aalaga sa mga ulila. So ito po ay mga 7 na mga issues at subject matters na nais ho nating pag-isipan ninyo mabuti bago ho kayo bumoto ng isang kandidato Yes. kasi ito lang ay hindi lang nakabase sa ating constitution pero ito po ay nakabase din sa salita ng Diyos. At yun nga ho, ayun nga attorney ang gusto nating unang makita, no? So, Tama. doon tayo muna sa una-una, yung sa redefinition of marriage, ano? And then si Attorney Chona ho ay bibigyan tayo ng detalyadong mga Naku, katanungan na maaari nating tanungin yes. dyan. Pero Yes. let me just start with to mention na ayon po sa Article 15, Section 2 po ng atin pong Constitution, ang sabi po, marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Malinaw Yun. po 'yan, no? Nasa Mm. Constitution po 'yan na ang kasalan ay isa pong inviolable, Mm. hindi maaring itong i-violate Mm. at ito po Yes. isang institusyon at Mm. ito po ang pundasyon ng pamilya at ito ay pinoprotektahan dapat po ng bayan. At malinaw din po 'yan sa salita ng Diyos, no, na kung saan sinasabi ho mismo that marriage is sanctified, no, yung tinatawag na Yes. sanctity of marriage. So Attorney Chona, dito ba Mm-mm. sa punto na ito, ano ba yung mga katanungan na dapat Ayan. nating Nako, malaman at ayan na. sagutin, no, para sa Oo. isang kandidato? At ito habang sinusuri nyo yung mga kandidato ninyo, no? Ito yung mga katanungan po na nais nating bigyang daan, ano, para talaga makapili tayo ng tama. Mhm. So, kasi po mahalaga ito, no? Bakit? Kasi yung marriage, itong kasal, bilang pundasyon nga ng ating pamilya at ang pamilya ang pundasyon ng anumang bansa, ano? Ito po ay galing sa Panginoon. At makikita natin kaagad sa Genesis pa lamang na meron na pong binabanggit ang Panginoon na siya ang talagang nag-establish ito. Creation ni Lord ito eh. So sa kanya po ito nanggaling. At ang mga batas natin, maging ang konstitusyon, kinikilala ito. Hindi po ito nanggaling sa konstitusyon, hindi binigay ng Estado sa atin. Binigay ng Panginoon at in-establish po niya ang marriage and family. So kailangan alam na alam natin yan at malinaw sa atin yan, attorney ha. Kasi kung galing pala sa Panginoon yan, creation niya itong institution na ito as we call it. At siya ang sa kanyang ideya ito, plano niya ito, at may layunin siya para dito. Kailangan pahalagahan natin. Kaya ang unang katanungan natin sa mga kandidato ayon sa ating scorecard ay naniniwala ba ang kandidato na ang kasal ay sa pagitan lamang ng isang lalaki at babae na panghabang buhay. Yan. Okay. Panghabang buhay. So yan yung unang katanungan. So pag tinitingnan niyo lahat ng kandidato na napupusuan ninyo, tanongin niyo itong katanungang ito. Ito bang kandidato ko ito na kinukonsidera ay naniniwala na ang kasal ay sa pagitan ng babae at lalaki habang buhay? Bakit po? Nakasaado yan sa batas natin. Yeah. Article 1, Family Code. Nakalagay din po doon that marriage is between man and woman. Mahalaga yun sapagkat iyan po ang layunin at disenyo ng lumikha ng kasal. Tama. Wala tayong dapat katanungan doon dahil ang Panginoon po ang naglayo na ganoon ang disenyo. So ano ang pangalawa pang katanungan? Tinututulan ba ng inyong kandidato o itong kinukonsidera ninyong kandidato, tinututulan ba niya ang same-sex marriage? Yeah. Kasi nga hindi mainit yung usapin na yan sa buong mundo. Yes. Kasi nga po, kaya namin inumpisahan po doon sa
layunin, sa purpose, hindi po ba? Sino ba ang lumikha ng marriage, ano? Kasi syempre tatanungin natin ano, doon sa lumikha, paano niyo ho ba 'to dinisenyo? Ano ba layunin niyo rito? Kasi pag nawala po tayo roon, magkakaroon talaga tayo ng kanya-kanyang opinion dito. So, kailangan po matibay yung pundasyon na yun sa atin. Kaya nga po yung katanungan yan. So, tinututulan ba niya o sinusuportahan niya ang same-sex marriage? So, alam na Yeah. po natin, hindi siya ayon sa batas, hindi siya ayon sa salita ng Diyos. Pangatlo, naniniwala ba ang kandidato na ang divorce na walang dahilan o yung tinatag nating no fault Oo. divorce, yung maisipan lang, attorney, no, Yeah. na hindi ko na gustong kasama tong ngayon. Divorce tayo. Di ba? Kasi sa ibang bansa, merong ganyan. No? No fault. Wala nang justification. Walang dahilan. Basta naisipan lang. Divorce, Ayaw na. divorce. Oo, ayaw na. No? Kumbaga, ayawan na. No? Solian na raw. Ano? Yan ba ay naniniwala yung kandidato na yan na ang divorce ay makakasama sa pamilya? Yan. So napakahalaga ho yung mga katanungan na yan, ano? Kung siya po ay naniniwala na ito pa ang kasal ay pasapagitan ng isa't lalaki o isang babae panghabang buhay, sa same-sex marriage, o ang no-fault divorce, no? Sinasabi ni Attorney Chona, kung ayawan na, at move on na ako, ito ba ay naniniwala pa siya na kung ito'y nakakasama sa pamilya? Dahil minsan magugulat tayo na akala natin ay napakalinaw ng mga posisyon niya sa mga ibang issues, economic, political issues. Yes. Pero Even pagdating pala, corruption. no, corruption, pagdating sa bagay pala na yan, ay naku, Oo. delikado, no? Oo. Na iba pala ang kanyang pananindigan dyan. So, doon tayo ngayon sa pangalawa. Ayan. Attorney, yung tinatawag na undermining parental rights o yung pagbabaliwala sa karapatan ng mga magulang. Kailangan, ito rin, no, napakahalaga rin na to kasi sa ngayon ay talagang napakarami mga batas o panukalang batas na umiiral Yes. na nagcha-challenge sa authority mismo ng parents at that tries to undermine the parental rights. No, may mga Yes. policies at mga cultural forces that actually seeks to displace ang authority ng pamilya sa education ng kanilang anak, sa pagpapalaki, pagtuturo ng kanilang anak, na ayon sa kanilang pananampalataya at sa kanilang mga values. Tama. Alam niyo po, sa atin ng konstitusyon ay malinaw po yan, no, na ang sinasabi ho ng atin ng konstitusyon mismo pagdating sa mga pamilya ay dapat daw ho na ang pamilya ay kasama sa pagpaplano. In fact, ayan po ang sinabi mismo ng Article 15, no? Section, ano na nga ba siya? Okay, Article 15, ayan po. Oo, section. Oo nga, no? Section 1 pa lang yata. Okay, Section 3. Ayan. 3. Okay, Ayan. Article 15, Section 3, ang sinabi po na ang mga pamilya daw ay merong karapatan na palakihin ang kanilang ang kanilang mga anak ng ayon po sa kanilang pananampalataya. Sinasabi po doon that the state shall defend the right of the spouses to found a family in accordance to their religious convictions and the demands of responsible parenthood. No, ibig sabihin, ang mag-asawa pala sa ating konstitusyon ay binibigyan ng rinirecognize, hindi nga binibigyan, ano? At dapat i-defend, Ha? Dapat i-defend. I-defend, no? Rinirecognize na Oo. meron silang panawagan galing sa Diyos na palakihin ang kanilang anak ayon sa kanilang pananampalataya at ito'y pinagtatanggol ng gobyerno. Ibig sabihin po, ito ay hindi ibinibigay ng gobyerno ang karapatan na to, ito'y recognize at pinatatanggol. Ibig sabihin, kaya hindi ho ito binigay na karapatan ng gobyerno, hindi rin niya pwedeng kunin. Yes. No? Yes. So it was not given, so it was not also, it can also not be taken away. So, kaya nga dyan, Attorney Chon, ano yung mga questions naman na pwede nating tanungin patungkol po sa karapatan at pagtatanggol sa karapatan ng mga magulang? At napakalaga nung sinabi mo rin kanina, no? Kasi nga,
itong parental rights ay hindi rin ibinigay lamang ng batas sa atin. This is a right coming from God, na makikita na po natin sa banal na kasulatan, yung pagbibigay ng otoridad sa mga magulang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak, ayon, di ba sabi, ayon sa panuntunan ng Diyos, in the ways of the Lord, raise up your child or children in the ways of the Lord, para nga po kung sila ito manda na, hindi sila lalayo do sa ating naituro sa kanilang values and di ba, lahat ng mga precepts ng Panginoon, recognition lamang po ng ating konstitusyon at ng ating mga umiiral na batas, yung family rights at yung parental rights na yan na God-given. Kasi mahalagang alam natin kasi kung saan nanggaling attorney, kasi katulad ng banggit mo, hindi naman batas, hindi naman estado nagbigay nito sa atin, parental rights, no? Kaya wala silang karapatang tanggalin ito sa atin. Oo. So God-given ito. So ngayon, ito ang tanong natin ngayon, attorney, sa ating mga kandidato. Ito bang ating kandidato ay sumusuporta sa karapatan ng mga magulang na palakihin at turuan ang kanilang anak ayon sa pananampalataya at sa mga pinapahalagahan nila? Nabanggit po ni attorney kanina, Article 15 ng Constitution, Section 3. Ang estado kailangan depensahan niya. Talagang itaguyod niya ang karapatan ng mag-asawa na kanilang itatag ang kanilang pamilya, ang kanilang pagpapalaki ng kanilang mga anak ayon, ang galing nakalagay, religious convictions. So may pagpapahalaga sa ating pananampalataya at kung paano ito magiging bahagi ng ating pagpapalaki ng ating mga anak. Kaya yung kandidato pa natin sumusuporta doon. Nasa batas din po yan, yung pagkilalang yan. Karapatan nating mga magulang palakihin at turuan ng ating mga anak ayon sa ating pananampalataya. So, yan ba ang pag ganyan, sinusuportahan ba yan ang kandidatong yan? Ano pa Baka ang posisyon ng kandidato kasi, separation of church and state. So dapat state na ang merong karapatan na palakihin ang bata at maging primary defenders ng karapatan ng bata. So, delikado po yun pagka ganyan po. No? Yes, of course, it needs another thorough discussion. Pero again, yung separation of church and state na madalas po nun yung naririnig in a nutshell, attorney, hindi po yun yung sabihin nating pangingialam nila ng estado sa pagpapalaki natin ng mga anak natin. Hindi po yun ang sinasaklawan noon. Kundi talaga iyon ay prohibition sa estado, syempre na makialam doon sa hindi lamang sa pamilya, sa mga magulang nagpapalaki ng kanilang mga anak, kundi the ways we conduct ourselves in churches, in our religious activities. Kasi po sa hierarchy of rights, mataas po ang ang kalagayan ng religious rights. Nangunguna yan. Kaya doon po at hindi po kinakailangan at pinagbabawal po ng estado ay magtatag ng isang relihiyon at pondohan niya ito. Kaya of course, yung discussion na yan is for another topic. Pero let's go to the second question. So, tumututol ba ang inyong kandidato? Ayan, o yung kandidatong yan sa mga programang binabawasan ang kapangyarihan ng magulang sa pagpapalaki ng anak? Yan. So, yan po, importante. Tsaka related rin siya dun sa third question actually. Oo, na ang sinasabi, naniniwala ba ang kandidato na ang magulang, hindi ang gobyerno, ang magdedesisyon para sa kanyang anak? Yes. Naku, ikaw ay veteranong super nanay. Anong palagay mo dito, attorney? Gaano kahalaga yan? Alam mo, hindi na lang muna ako. Alam mo ba na merong isang pagpupulong kung saan kasi nga doon pa lamang sa mabanggit lang natin. Alam niyo ba sa SOGI bill pa lamang meron na hong pagpapahina kung ng ating mga karapatan at pagtatanggal ng karapatan ng magulang doon sa pagpapayo at sa paghuhubog ng kanilang mga anak. Doon pa lang sa panukalang batas na yan na sinasabi nilang na-file na nila 2 decades ago. So meron na po yan. Alam mo, dahil doon sa SOGI bill na yan at dahil sa provision na yon na
na tila talaga nagtatanggal na ng karapatan ng mga magulang sa paghubog, pagpapayo, pag-guide sa kanilang mga anak. May isang abogado rin, attorney, na nagsabi no, sa isang pagpupulong, sabi niya, kami, wala namang pakialam ang Estado o ang gobyerno kung paano namin nailuwal sa mundong ito ang batang ito. Ito ay biyaya ng Diyos sa amin. Blessing ito sa aming mag-asawa, no? Nabunga ng aming pagmamahalan. Gayon din, kami ang nagpo-provide sa batang ito. Kami ang nagpapaaral, nagpapakain. Lahat na, no? Tapos, tatanggalan nyo kami kanya ng karapatan kung paano namin papalakihin ang aming mga anak. Nako, talagang merong indignation doon, ano? Kasi nangingialam na ang Estado, no, sa pamamagitan ng mga panukalang batas. Ito na isinusulong ng mga mambabatas at mga kandidato, no? Kaya mahalaga po, mahalaga tong issue na to, mga taga-subaybay, mga kaagapay, bigyang pansin po natin ito dito sa darating na halala na ito. Okay, so doon tayo ngayon sa pangatlo, no? Ito naman yung topic ng weakening of the youth spirituality and morality, no? Dahil sa Tagalog, ang ibig sabihin po na to, yung pagpapahina sa spiritual at moral na pagkatao ng mga kabataan. Nako, at sabi nga ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan, no? At ito ay mahalaga dahil may mga programa ang iba't ibang mga tao at minsan ang state mismo ay naggumagawa ng programs at mga communications na nagwi-weekend sa mga kabataan natin sa kanilang buhay spiritual at sa kanila pong mga moral na pagkatao. Pero malinaw rin naman po kasi ang sinabi ho ng ating konstitusyon po dyan, patungkol po sa ating mga kabataan. Ano po? Kasi ho, ang sinasabi po dyan, ang atin pong Estado po mismo, ang siyang nagbibigay po ng karapatan at obligasyon sa atin pong gobyerno na pangalagaan ang spiritual at moral na kalagayan ng atin pong mga kabataan, no? Yan po ay nakalagay mismo sa Article 2, Section 13 na the state recognizes the vital role of the youth in nation building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Kaalinsunod na rin dyan ang mandato sa lahat ng mga educational institution to strengthen ang ethical, spiritual values and develop moral character ng mga kabataan na at maglagay ng disiplina patungo dito. So malinaw na malinaw yan, no, sa ating constitution na dapat kung kinukonsidera ng gobyerno at ng Estado, ng state, no, ang spiritual and moral fiber ng ating mga youth. So, Kong Chona, no, Attorney Chona, kasi nabanggit mo kasi nung sa Congress, kaya naalala ko na ikaw ay ang long advocate talaga sa pakikipaglaban sa pamilya. So, ano po ba ang mga katanungan na atin dapat sagutin dito? At alam mo, Attorney, ganda nung sinabi mo na at na-highlight, marami kasi sa atin na parang iniiwasan ng patungkol sa pag-uusap ng about spirituality ng ating mga kabataan. Nasa konstitusyon ho yun. At ang mandato po ng konstitusyon para sa Estado, i-promote hindi lang physical, hindi lang social, moral and spiritual. Hindi tayo dapat magkulang. Kung kaya, at saka isa pa pala, Attorney, may survey, may survey pa rin sa ating mga kabataan. May social survey data showing 93% of youth identify pa rin as Christians. Okay, so mataas pa din yan, pero syempre tayo ay kailangan maging mapagmatiyag yan, at mapagbantay tayo riyan, at lalo pa natin i-promote ang moral and spiritual well-being ng ating mga kabataan. 53% relating to Jesus. So sabi natin, okay, mataas pa rin pero parang mababa siya for a Christian nation. So kailangan po natin pagsikapan pa rin na tumaas ang awareness at ang mga pagkakaroon ng relasyon ng mga kabataan sa ating Panginoon. 95% opposing abortion
and 80+% are still Bible believers. So, ito ay from a social survey data kung kaya't kinakailangan po natin din itong bantayan. Ano? So, ngayon, ang kandidato ba natin ay sumusuporta ng mga batas, ordinansa, at mga pinagkakagastusang programa na nagpapalakas at nagpoprotekta sa pamilyang Pilipino. Ayan. So, saan ba nagagamit ang budget? Ano? Oo. Doon ba sa pagpapalakas ng pamilya, pagpapatatag dito, o mga programa na ang isinusulong ay pagpapahina ng ating mga pamilya? Ano po? Batas, ordinansa, mga programa ng gobyerno. Tingnan po natin. Ano ba ang tayo? Ano ba ang pinaglalaban ng ating kandidato dyan na napipisil? Ano? Siya ba ay sumusuporta sa mga programa, batas, ordinansa, nagpapalakas at nagpoprotekta sa pamilyang Pilipino? Napakagandang katanungan yan. Ano pa po? Ito pa, naniniwala ba ang kandidato na ang matatag na pamilya ay nakakatulong para mabawasan ang kahirapan at ang krimen? Alam mo, attorney, nakakalungkot, pero yung mga problema ng mga kabataan ngayon maging sa eskwelahan ay talaga ang number one na cause, kadahilanan, pamilya, breakdown ng family. Yeah. Pangalawa lamang yung peer pressure o sumusunod lang dyan yung academic pressure, etc. Number one, yung breakdown in the family, kung kaya't napakaraming challenges ng ating mga kabataan ngayon. Kaya, naniniwala ba yung kandidato na yung ating pong pagkapatatag ng pamilya ay mahalaga para mabawasan ang kahirapan at krimen? At ang kandidato ba ay pabor sa pagpapalakas at pagpapalaganap ng tradisyonal na pagpapahalaga sa pamilyang Pilipino? Something to think about, So in line yan, attorney talaga doon sa atin hong discussion kanina patungkol sa mga kabataan, yung tinatawag nga natin na erosion of the family unit. No? Nabanggit nyo nga po yan na dahil in line dun sa pagpapahalaga sa mga kabataan is ito na nga pong nabanggit po ninyo, ang mga mahalaga ho nating maintindihan na dahil ang family unit po natin ay nagkakaroon po ng economic and secular economic pressures at secular ideologies na nakakasira po dahil nagtutulak ho ang iba ng social policies na nag-i-erode ho sa family stability, na nagli-lead rin sa increased moral decay, social fragmentation, at ano pa ho, yung mga labis ho na mga mental health problems po natin. At pero ho, sa atin hong konstitusyon kasi, nabanggit na ho natin din kanina, na ang pamilya po natin ay kinoconsider po na integral at basic unit po ng ating society. Kaya napakahalaga po yan, no? At patungkol po sa mga kabataan, patungkol po sa ating mga pamilya, ay kinakailangan ho natin patuloy itong protektahan. Ngayon, attorney, siguro doon na tayo sa usapin naman po ng mga protection of the life of the unborn. Dito tayo sa ano na yan, no? Medyo ito ang pang-anim na mga pang-pito. Pang-anim doon sa mga issues na ni-raise dito sa scorecard natin, no, na pinag-uusapan. Ang pagtatanggol sa buhay ng di pa ipinanganganak, no? Sa atin ng konstitusyon, bagamat ito po ay malinaw na pinagbabawal ho ang abortion dito sa atin ng bayan, in fact, krimen siya, ha, attorney? Krimen siya, no? Ito ay pinarurusahan po mismo yan, ano po? Pero ang sabi po dyan nga sa Article 2, Section 12, the state recognizes the sanctity of the family life and shall protect and strengthen the family as the basic autonomous social institution, and it shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Yan. So, sa Tagalog, sa conception o yung mula sa pagmi-meet ng
no? Tsaka yung similya o yung sperm Mhm. ng tatay, nandoon pa lang sa sinapupunan, ay Mhm. yun pala ay buhay na. Yes. Ito ay dapat Yes. ipagtanggol na. So, attorney, ano ba yung mga Mm. questions na dapat nating itanong sa ating pong mga kandidato at sa ating mga sarili pa sa pagsusuri ng kung sino ba dapat iboto? Yan. Ako, sabihin man natin na mas marami pa rin sa ating mga kababayan ang talagang hindi pabor sa abortion. Pero dahil Mm. po sa mga pagpalagay natin polisiya sa ibang bansa na nais ipasok dito sa atin, meron ng mga nagpapanukala na ito ay gawing una-una Illegal. i-decriminalize Yeah. i-decriminalize ang abortion Decriminalize. Yeah. oo at meron din ng mga pronouncements na ang healthcare kasama na ang abortion sa healthcare. So kaya po ingat po tayo riyan. Kaya ang katanungan natin ay ganito: sinusuportahan ba ng kandidato ang pagpoprotekta sa buhay ng sanggol mula sa conception o doon sa punto na, kasi nga parang ano ba ang eksaktong punto no, nabanggit mo na attorney no, na kung saan nagsisimula ang buhay, kasi alam niyo ba issue pa rin yan sa ibang Mm-mm. bansa. Praise God, sa ating konstitusyon malinaw, from Yes. conception. At ang Conception. translation ng iba, although hindi talagang Di exact. tumbok, paglilihi, no? Paglilihi. Parang Oo. manifestation na lamang 'yun noong Yeah. noong tunay na pagkakaroon na ng buhay sa sinapupunan. Ganun pa man, sinusuportahan ba ng kandidato ang proteksyon ng Yeah. buhay ng sanggol mula sa conception o nung nandun pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina? Ano ba po? Tumututol ba ang kandidato sa legalisasyon ng abortion? Idagdag na rin, attorney, Mm-mm. decriminalisasyon ng abortion. Mm-mm. Kasi po meron na tayong nakita na pinanukala, dinraft na panukalang batas patungkol yan. Wala lang pang nag-file niyan sa Kongreso At pag-pray natin na wag. Kasi ano ibig po sabihin nun? Pag dinecriminalize po natin ang abortion, ibig sabihin pinapayagan mo na, nililegalize mo na siya. Mm-mm. So, delikado po iyan. Ano pa ho ang pangatlong katanungan? Naniniwala ba ang kandidato na bawat buhay ng tao, Yeah. ayan mahalaga to, bawat buhay ng tao kasama ang hindi pa ipinapanganak at yung Yeah. naipanganak na, yung lumaki na, yun ay mahalaga at may dangal. The sanctity of life. So, anumang stage yan ng buhay ng isang tao, pinapahalagang ba yan ng inyong kandidato o ng mga kandidato? Yeah. Napakahalaga po yan na atin pong pag-isipan patungkol po Yes. sa buhay o yung life of the unborn, no? At tayo ay sa Pilipinas ay meron tayong talagang tradisyon at ugali na talaga ang saya-saya natin kapag ka merong baby na parating. Oo, totoo naman. Totoo At sana naman. wag ho nating baguhin yan. At At alam mo, attorney, kasi ganito, meron din iba nagsasabi, paano po yung mga nabiktima ng rape, ng incest, etc. mm, Alam po ninyo, wala namang question doon. Ang ating constitution po, nagpoprotekta pa rin sa mga kababaihan na naging biktima po ng gantong sexual violence. Ganun pa man, yung pong nabuo sa kanyang sinapupunan because of sexual violence, wala pong kasalanan yun Inosente po yun. At yun po ay, yung buhay na yun ay galing pa rin sa Panginoon. Kung kaya, attorney, meron namang mga foster care, merong Yeah. mga pamilya na welcome na kanilang tanggapin ang mga batang ito kung hindi na kaya nitong naging biktima ng sexual violence, na pagkaluwal niya ng sanggol na ito ay alagaan pa at palakihin. Yeah. Kinakailangan po na bigyan pagkapahalaga pa rin ang sanggol na ito, bagamat bunga nga ng sexual violence na tinatawag, hindi po dapat na kitlin ang buhay nito sapagkat wala tayong karapatan. Galing po iyan sa Panginoon. At meron pong mga ministeryo, meron pong mga simbahan na nagsusulong ng foster care, ng orphan care, kung kaya't maaari po na tayo makikipag-ugnayan sa kanila para naman itong batang ito na walang kinalaman sa naging violence na nangyari doon sa kanyang ina
ay magkapagpatuloy sa pamumuhay at mailagak naman sa pamilya Yeah. na mag-aaruga sa kanya. In line with that, sa sinabi mo, Attorney Chona, bagamat hindi na natin maiisa-isa pa yung ibang mga 30 questions po kasi ito, no? Pero Yes. kasama ho sa mga bagay na dapat ho nating alamin sa pinaninindigan po ng ating mga kandidato is yung protection po for the orphans dahil ito Yes. pong mga ulila ang most vulnerable po ng members ng ating society na wala silang official po na pamilya. At Tama. meron ito po ang kinakailangan din hong suportahan, proteksyonan, bigyan ho ng probisyon at development ng pamilya, community at iba-iba po pong mga suporta. At kasama rin dyan yung iba ho nating mga matters na kasama ho dito sa questions po ito, yung evaluation form, is yung exclusion of the families from governance, no? Ang Yes. kandidato ba natin ay sumusuporta na isama ang pamilya sa pagdidesisyon sa patungkol sa mga polisiya na nakakaapekto po sa pamilya at hindi Oo. sila sinset aside. Pati na rin ang mga faith-based communities, mga religious Yes. organizations, dapat kasama sila sa mga usapin ng paghuhubog po ng pamilya. And syempre, yung judicial and legislative overreach po, no? Dahil nagkakaroon ho ng patuloy na iba't iba hong mga paghamon ng mga taong gobyerno sa misinterpretation ng ating constitution at Yes. manipulation ho minsan ng kanila pong interpretation to favor ang mga anti-family at anti-faith ideologies. So, Yes. sa mga nagnanais po sa Yan. inyo malaman pa, no? At Yan ang magandang katanungan, attorney, kasi sabihin Oo. ko, na-miss ho namin. Pwede niyong balikan, pero attorney, saan pa sila makakakuha nitong ating scorecard na ito? Well, pa rin ho kayo pumunta sa National Coalition for the Family and Constitution or NCFC Facebook page, no? Nandiyan po nakalagay yung candidate evaluation and scorecard. Ito po ay libre, Yes. downloadable Yes. form po. Yung PDF form na to, pwede niyo pong i-print, pwede niyo ipamigay, pwede niyo i-discuss. Meron din ho itong Google Forms na pwede niyo Yan. i-share. At doon ho ninyo pwedeng sagutan. Wala hong bagsak, walang passing grade dito, pero ito po isang evaluation na para ho sa inyo, pwede niyo po itong gamitin. Para Yes. kayo na ho magdesisyon, ano ba ang pagkakakilala ninyo? At ngayon, mabilis na lang i-research sa internet, i-google ninyo, ano ba yung mga posisyon nila. Ngayon, kung Yes. hindi ho tiyak, ilagay mo na rin doon. Meron naman doon hindi tiyak. So, puntahan niyo po yan sa NCFC Facebook page or i-share nyo na rin itong aming pong discussion po ni Attorney Chona. At nawa po ay makatulong ito. At kami naniniwalang makakatulong po ito sa inyo, sa ating lahat, para po magkaroon tayo ng tamang pagpili sa ating mga kandidato sa halalan. At attorney, hindi natin maisasantabi ang kahalagahan ng panalangin. Ito po ay panahon na dapat po talagang ipanalangin natin ang ating bansa, ang bawat isa. Isang boto po, napakahalaga niyan. Yung ating po mga boto, isa-isa nga yan. Pero pag pinagsama-sama po natin yan, malaking puwersa po yan. Nawa po, gabayan tayo ng Panginoon sa ating pagpili, makatulong ang scorecard na ito para po mapahalagahan po natin ang ating isang botong ito, mapili natin ang mga tamang kandidatong magsusulong ng pamilya, ng ating mga kabataan, ng ating karapatan bilang mamuhay, bilang mga Kristiyano sa bansang ito. Kaya, attorney, kung hindi nila napakinggan yung ating naging talakayan, pwede niyo pong balikan sa ating Facebook page, ang 702 DZAS-FEBC Radio o dito po sa Tabas ng Batas FEBC. Kung meron pa ho kayong mga ilang mga legal na katanungan, maaari ho kayong magpadala ho ng inyong mga message sa amin pong Facebook page. Kahit ito po ay video or audio, ay amin po itong susubukang sagutin po. Ngayon ay dadako na po tayo sa ating pong prayer time. Ama, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Kami lumalapit sa inyo sa pamamagitan ng iyo pong anak na aming pong Panginoong Hesus. At tinataas po namin sa inyo ang aming pong bayan. Amen. At ang lahat, Panginoon, ng pamilyang Pilipino, kabataan,
lalong-lalo na, Lord, for those who are voting, Lord God, and finalizing, Lord, ang listahan ng kanila pong mga ibobotong mga kumakandidato, Panginoon, sa darating na halalan. Lord, we pray na bigyan mo po kami ng tamang puso at isipan sa pag-aaral, Panginoon, ng amin pong mga pipiliin at ihahalal na mamuno, O Diyos, sa amin pong bayan, Lord. Alam po namin that patronage politics, corruption, Lord, vote buying, at iba-iba pa pong mga bagay, Panginoon, ay ito po ay hindi po, Panginoon, kaaya-aya sa inyong harapan. Ito po, Panginoon, na hindi po nakakapagpalakas sa amin pong bayan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, dalangin po namin hindi lang, Lord, ang kapayapaan sa eleksyon, pero, Lord, ang diligent at mapanuring mga puso at isipan, Panginoon, ng bawat isa po sa amin, Lord. Lord, that the nation is severely divided because of politics, because of many issues. Pero, Lord, tulungan mo kami magkaisa, Panginoon, na itaguyod ang iyong pong kalooban sa aming mga pamilya, proteksyonan, at itaguyod ang iyong kalooban sa aming mga anak. Panginoon, upang sa gayon, Lord, that we may build this nation to glorify you, Lord. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, itong aming dalangin. Amen at amen. Salamat po, mga kaagapay, sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube, sa Channel 185, sa Signal TV, via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas na nagpapaalala po sa inyo na hindi lamang po vote wisely, but vote prayerfully. At panalangin po natin ang atin pong bayan. Ako pa rin po si Attorney Jeremiah Delhica. At ako naman po si Attorney Chona Cruz Gonzales. Nag-aanyaya sa inyong lahat na sa susunod na Sabado, patuloy niyo po kaming susundan dito at pakikinggan, susubaybayan dito sa programang ito sa parehong oras at himpilan. At lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po namin makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.